Araw ng Biyernes, taong 1990. Maaga akong nagising dahil sa ingay ng mga baboy sa likod ng bahay. Mabilis akong bumangon nang maalala kong yun pala ang araw na kailangan namin maghatid ng mga baboy sa isang baryo na tawagin na lamang nating Baryo Santo Cristo. Antok na antok pa ako ng mga oras na yon, pero kailangan kong tulungan ang tatay ko. 5 malalaking baboy kasi ang ihahatid namin. Paglabas ko ng bahay, nakita ko si tatay na nililinisan na ang mga alaga namin. Naroon na rin ang truck na ginagamit namin sa paghatid. Tay, ang aga niyo naman po yatang gumising. Oo, kailangan kasing paliguan at linisan ng mga baboy na i-deliver natin eh. Lalo na't alam mo, malaki ang bayad nila kumpara sa bentahan ng mga buyer dito sa atin. Talaga po? Bakit naman po kaya, tay? Baka naman po manloloko yung nakausap niyo ah. Yung kunwari magpapadeliver tapos hindi naman po pala kukunin. Hindi anak, totoong tao yung kausap ko. Ikaw talaga oo. Kaya aga-aga negatibo agad ang iniisip mo. Malas sa negosyo ang ganyan anak. Sorry po, tay. Hindi lang po kasi ako makapaniwala na may taong bibili na mas mataas pa sa presyo sa palengke. Masyado naman po yatang galante yung customer natin, tay. Ako man anak, nagulat din sa alok niya. Pero sabi kasi nung nakausap ko, ang gusto daw niya ay mga buhay na baboy. Tapos ihahatid mismo sa baryo nila. Nahirapan daw kasi silang maghanap ng seller eh. Kaya nung may nakapagsabi daw sa kanya na nagdi-deliver ako at nagbebenta ng baboy, sinubukan niya akong kausapin. At yun na nga, kinontrata niya na ako. Ah, tay, sino po ba kasi yung kausap nyo? Yung kapitan mismo ng baryo, si Kapitan Marcelo. Mabait daw na tao yun, sabi ng mga nakakakilala sa kanya. Saka, totoo daw na galante. Kung ganun, ayos naman po pala, tay. Walang problema. Maayos talaga. Kasi, maayos naman siya kausap eh. Noong una nga parang ayaw kong tanggapin kasi malayo pero doble agad yung presyo. Kaya yun, tinanggap ko na. Aba sayang din yun, di ba? Ngayon pa namang kailangan na kailangan natin ng pera. Sa bagay, sayang nga naman po yun. Pero tay, ano po bang meron sa kanila? Bakit kailangan po nila ng madaming baboy? Sabi may gaganapin daw na pesta. Talaga, tay? May piyesta? Wow! Anong wow anak? Alam mo, huwag kang masyadong excited ah. Dadalhin lang natin yung mga baboy doon tapos uuwi na rin kagad tayo. Ay, ano ba yan? Akala ko pa naman makakapamasyal ako doon. Loko ka talagang bata ka. Pasyal na naman ang nasa isip mo. Basta sumama ka lang para may kasama ako. Saka kailangan nating pagbutihan ng pagtitinda. Para sa susunod, sa atin na sila kukuha. Sa bagay, pero hayaan niyo po. Maaasahan niyo po ako dyan, tay. Wala pong problema sa akin. Tutulungan po kita mambola. Magaling yata ako sa ganun. Talaga lang ha. Sa bagay, kanino ka pa ba magmamana? Di sa akin. Napangiti ako sa sinabi ng tatay ko. Sandaling gumaan ang pakiramdam ko habang nagbibiro siya. Pero agad ding nawala ang ngiting yun nang bigla kong maalala ang tungkol sa mga fiesta. Ang huling punta o pasyal kasi namin sa piyestahan ay noong buhay pa ang nanay ko. Tay, naaalala niyo po ba yung huling piyesta na pinuntahan po natin kasama si nanay? Aba syempre naman. Makakalimutan ko ba naman yun anak? Pati nga yung adobo ng nanay mo na niluto niya nun. Hindi ko pa rin makalimutan ang lasa eh. Pinakamasarap kasi yung luto niya. Tama po kayo. Masarap po talaga yung adobo niya. Kailan po kaya ulit tayo makakatikim ng ganong kasarap na adobo, no? Ay nako, yan ang hindi ko alam anak. Pero malay mo isang araw, may makagaya din ng recipe ng nanay mo. Naku tay, wala po siguro. Siya lang naman po nakakaalam ng recipe. Kaya sigurado akong walang makakagaya nun. Sa bagay, o siya tama na ang daldal.
Kailangan na nating tapusin to para makabiyahe na tayo. Pagkasabi ni tatay nun, sabay na kaming kumilos. Ako naman, kinuha ko yung timba at binuhusan ng tubig ang kulungan. Si tatay naman, abala sa pagtatanggal ng mga putik sa katawan ng mga baboy gamit ang lumang brush at sabon. Habang sinasabon niya ang isa sa mga alaga, napansin kong napapangiti siya paminsan-minsan. Marahan niyang hinahaplos ang ulo ng baboy at kinakausap. O ayan, ayos! Malilinis na kayo. Dapat maganda kayong tignan pagdating natin doon, ha? Tahimik lang akong nakamasid sa kanya. Hindi ko maiwasang humanga sa paraan ng pagtrato niya sa mga hayop. Sa mga mata niya, hindi lang basta kabuhayan ang mga ito, kundi parang bahagi na ng pamilya. Pasensya na kayo, ha? Kailangan na namin kayong ibenta ni Daniel, eh. Huwag kayong magulo doon, Oying, ha? Magpapakabait kayo, ha? Natawa ako. Si tatay, talagang binibigyan niya ng pangalan yung mga baboy namin para daw hindi nakakabagot alagaan. Si Oying, ang pinakapaborito niya kasi mabait daw. Nang matapos naming paliguan ng mga baboy, pinagtulungan na naming dalawa na dalhin ng mga ito sa truck. Nang maisakay na namin ang mga ito, napansin kong napabuntong hininga si tatay. Sumandal siya sandali sa truck. Ay nako, abibigat nyo. Dito palang pinagpapawisan na ako, eh. Pero ayos lang. Malaki-laking pera naman ang kapalit kapag naibenta na kayo. Napakamot siya sa ulo, sabay buntong hininga. Tay, pag nakuha niyo na po yung bayad, ano pong gagawin niyo sa pera? Aba syempre, pambayad muna sa utang natin kay Aling Deli. Tapos, pamumuhunan ulit para sa mga susunod nating baboy. Bibili rin tayo ng bagong damit, saka masarap na pagkain. At kung may matitira pa, idadagdag ko sa ipon natin para sa pag-aaral mo. Wala na naman po matitira para sa inyo, Tay. Lahat na lang po napupunta po sa akin at sa pag-aaral ko. Naku, ayos lang yun, anak. Mas importante na makapag-aral ka. Hindi habang buhay na nandito lang tayo sa babuyan. Gusto kong makita kang magtapos. Para kahit papano, may marating kang mas maganda kaysa sa ganitong klase ng buhay. Napayuko ako at napangiti. Hindi man madalas na magpakita ng lambing si tatay, ramdam ko sa bawat salita niya ang pagmamahal at grabing sakripisyo niya para sa akin. Pero maya-maya pa ay may bigla akong naalala. Tay, akala ko po ba bibili po kayo ng bago nating TV, yung colored po. Ay, oo nga pala, no? O sige, dahil may extra tayong kita ngayon, baka mabili na rin natin yon. Pwede na nating mapanood ng malinaw yung mga palabas sa gabi. Pero kung gusto mo, wag na muna yung bagong damit, ha? Para may dagdag budget tayo. Ayos lang po, Tay. Mas gusto ko nga po yun, eh. Para kapag may balita, hindi na po tayo nakikinig lang sa radyo. Tsaka gusto ko pong mapanood ulit si Dolphy. O sige, akong bahala doon. O sige na anak, maghanda ka na. Punuin mo yung jug ng tubig at baka maubusan tayo sa daan. Ako naman itatali ko na tong kulungan sa truck para masigurong hindi makakalabas ang mga baboy. Baka mamaya makatakas pa. Pera na, naging bato pa. Sige po, Tay. Tumakbo ako, papasok sa bahay. Kinuha ko ang jug at pinunuyon ng malamig na tubig. Dinala ko na rin yung mga baon naming tinapay at kape sa garapon. Paglabas ko, nakita ko si tatay na inaayos na ang mga tali ng baboy at tiniyak na matibay ito. Lumapit ako sa kanya at inabutan ko siya ng tinapay. Tay, baka gutom na po kayo. Kain muna tayo bago bumiyahe. Mamaya na lang sa daan anak. Sayang oras, baka abutan pa tayo ng tanghali sa kalsada. Mas gusto ko makarating kagad tayo bago magtanghalian. Tumango ako. Muling itinago ko ang mga tinapay. Naglakad na si tatay at umakyat sa itaas ng truck. Agad na din akong sumunod. O ano anak, handa ka na ba? Siyempre naman po. Ako pa ba?
Inistart na ng tatay ko ang makina ng truck. Umugong ito at dahan-dahan kaming lumabas ng bakuran. Bigla ako napatingin sa bahay namin. Ewan ko ba, pero may kakaibang bigat akong naramdaman sa dibdib. Parang may naririnig ako sa isip ko na nagsasabing bumalik kami at wag nang tumuloy. Parang gusto kong bumaba bigla at tumakbo pabalik ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero yung pakiramdam ko ng mga oras na yon, parang yun na ang huling pagkakataon na makikita ko ang bahay namin. Sasabihin ko sana yon kay tatay, pero naduwag ako. Napatitig ako sa mukha niya. Masaya kasi siya. Halatang excited sa kikitain namin. Paglingon ko muli sa bahay, napansin ko ang isang itim na aso sa harap ng bakuran. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa amin. Kakaiba ang itsura niya. Hindi ito mukhang karaniwang aso lang. Mas malaki at ang balahibo nito itim na itim. Mas mukha siyang asong lobo nang titigan kong mabuti. Tay, tinan niyo may aso po sa bahay oh. Biglang tumigil ang truck. Napatingin si tatay sa direksyong sinabi ko. Ha? Anong aso? Nasaan? Ayun po oh. Wala naman akong nakikita, Daniela. Ano bang aso yung sinasabi mo? Wala naman tayong alagang aso, di ba? Opo, wala nga po. Kaya nga po nagtataka ako kung bakit may aso eh. Ayun po oh, nakatitig po siya sa atin. Naglalaway po ang bibig niya tapos, ayun oh, ang pula-pula po ng mga mata niya. Parang... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko sa tatay ko. Bigla kasing umalulong yung aso. Malakas, mahaba, parang may gustong sabihin. Agad na tumayo ang balahibo ko sa batok. Sandali nga. Mukhang namamalikmata ka o namamaligno, anak ka. Teka. May ibibigay ako sa'yo. Sandali lang. May kinuha siya mula sa ilalim ng t-shirt niya. Inilabas niya mula doon ng isang kwintas na may palamuting gintong medalyon na may ukit ng araw sa gitna. Luma na ito. Medyo nangingitim na ang kwintas. Ano po yan, tay? Agimat to, anak. Minana ko pa sa lolo ko. Sabi niya, mabisang panlaban daw sa mga masasamang nilalang. Wow, talaga po? Paano po ginagamit yan? Ewan ko rin, anak eh. Hindi ko pa kasi nasusubukan. Ginagamit ko lang to bilang pampaswerte sa negosyo at sa awa naman ng Diyos, mukhang gumagana naman. Ang ganda po niyan, tay. Pero bakit niyo po binibigay sa akin? Para hindi ka na matakot. Para hindi mo na makita kung ano man yung mga nakikita mong kakaiba. O heto, isuot mo na para may proteksyon ka. Dahan-dahan niyang isinabit sa leeg ko ang medalyon. Nang dumampi ito sa balat ko, para akong nakuryente ng bagya. Napapikit ako sandali. Pagbulat ko, tumingin ako ulit sa direksyon ng aso. Ngunit wala na ito. Tay, biglang nawala yung aso. Ayos yan, sabi ko naman sa iyo eh. O siya, tara na at baka abutin pa tayo ng tanghali. Umusad muli ang truck. Habang tumatakbo kami sa kalsada, hindi ko maiwasang lumingon-lingon sa paligid. Pagtingin ko sa side mirror, parang may mabilis na aninong dumaan at sumampa sa likod ng truck. Mabilis lang, pero sigurado kong may nakita ako. Agad akong napalingon sa likuran, pero wala naman akong nakita. Kinilabutan ako. Hindi ko na lang sinabi kay tatay dahil baka sasabihin na naman niyang guni-guni ko lang. Dahan-dahan kong hinawakan ang agimat na nakasabit sa leeg ko at pinisilyon ng maigpit. Tahimik akong nanalangin na sana totoo nga ang bisa ng medalyon. Makalipas ang 2 oras, nakarating na kami sa bayan kung saan namin katatagpuin ang lalaking magtuturo sa amin ng baryo ng Santo Cristo. Pumarada kami sa may gilid ng kalsada. Habang naghihintay kami, may lumapit na lalaking payat, maputla at halos hindi kumukurap. Parang galing sa mahabang sakit
o ilang araw na walang tulog. Kayo po ba maghahatid ng baboy? Oo. Ako nga. Si Erning ka ba? Ako nga po. Ako na po sasama sa inyo sa Santo Cristo. Tumango ang tatay ko at binuksan ang pintuan ng truck. Sa tabi ko siya sumakay. Napansin kong nanginginig ng bagya ang mga daliri niya at nang aksidente kong mahawakan ng kamay niya, nanlamig ako. Literal, parang may hinawakan akong yelo. Basa rin ang palad niya pero hindi pawis. Parang tubig na malamig na may kakaibang lagkit. Matagal na po ba kayong taga roon? Aba, oo, matagal na. Malayo pa po ba tayo? Medyo. Mga 1 oras nandun na siguro tayo. Alam mo, mabuti naman at sinundo mo kami Mahirap kasi bumiyahe na malayo tapos hindi mo alam kung saan ang lugar. Walang problema. Si Kapitan mismo nag-utos sa akin para sunduin kayo. Masaya siya't pumayag kayo maghatid ng baboy. Matagal na kaya naming inaabangan ng piyesta. Mang Erning, mababait po ba ang mga tao po dun sa lugar nyo? Aba, oo naman. Mababait ang mga tao sa amin. Parang ako. Ganon? Pero parang hindi naman eh. Daniel, wag ganyan na. Sorry po, tay. Sorry din po, Mang Erning. Natawa lang ang lalaki. Pero kakaiba ang tunog ng tawa niya. Mababa, tapos para siyang nasamid at tumigil sa paghinga. Tumingin siya sa akin. Nandidilat ang kanyang mga mata. Mabait naman talaga ako eh. Pero sabi ng iba, tahimik ako at hindi pala bati sa mga tao. Naku mahiyain ka pala Ngumisi siya, sabay labas ng dila para basain ang labi. Pero may napansin akong kakaiba. Maitim ang dila niya, pati ang mga ngipin niya. Napatingin ako kay tatay. Nagbabaka sakaling napansin din niya yon. Pero wala. Normal lang ang itsura ng tatay ko at parang wala siyang nakita o naramdamang kakaiba. Kampante siya kay Mang Erning. Habang patuloy ang biyahe, hindi na ako mapakali. Si Mang Erning tahimik lang. Pinilit kong alisin sa isip ko ang takot. Baka pagod lang siya o kaya naman ay may sakit lang talaga. Maya-maya ay huminto sa gilid ng daan ang truck. Saglit lang Iingihin na ako Sama ako, tay. Kanina pa din po ako naiihi eh. O sige, tara na anak. Tumango ako at bumaba. Habang nag-iinat, napatingin ako kay Mang Erning. Hindi siya bumaba. Nakaupo lang siya sa loob ng truck. Nakatingin sa likod kung saan naroon ang mga baboy. Tahimik lang siya. Pero napansin kong gumagalaw ang labi niya. Para bang may binubulong. Tapos ay nakita ko siyang ngumiti habang nakatitig sa mga baboy. Tinapik ko na si tatay. Tay. Wala ka bang napapansin dyan sa sinakay nyo? Ha? Kay Erning? Aba wala naman Bakit ba? Mukhang adik, tay. Natatakot ako. Labas ng labas yung dila. Daniel, wag kang ganyan. Hindi maganda yung agad kang humuhusga ng tao base lang sa itsura o sa kilos. Kasi naman, tay, ang weird niya talaga eh. Parang walang gagawing maganda. Baka naman pagod lang o kaya may iniisip. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng isang tao, anak Kaya wag kang basta-basta nagsasabi ng kung ano-ano sa tao. Masama yan. Sorry po, tay. Alalahanin mo, anak, sa trabaho natin sa biyahe, maraming tao tayong makakasalamuha. Hindi lahat ng kakaiba ay masama at hindi rin lahat ng may mabait na muka ay mapagkakatiwalaan. Opo, tay. Sorry na po talaga. Mabuti pa ay magpahinga na muna tayo. Kumain muna tayo ng agahan. Saka, tama na yan Huwag mong ubusin ang lakas mo sa kakaobserba sa tao. Opo, tay. Lumapit si tatay sa tapat ni Mang Erning at kinausap ito. Erning, bumaba ka na muna at kumain. Sige salamat po.
Pero busog pa ako eh. Mamaya na lang siguro. Tumango si tatay at inilabas ang baon namin. Naupo kami sa gilid ng truck. Habang sinusubo ko ang pagkain, napansin kong bahagyang gumalaw ang truck. Napatingin ako at doon ko nakita si Mang Erning. Nakausli ang ulo sa bintana. Parang inaamoy ang hangin. Dahan-dahan siyang ngumiti at doon ko napansin na may kumikislap sa gilid ng kanyang labi. Hindi pawis, hindi rin laway. Para bang malapot na likido. May bahid ng pagkapula at dinilaan niya yon. Daniel, wag mo nang iniintindi ang tao. Kumain ka na. Mababa pang biyahe natin. Ilang sandali pa, nang malapit na kaming matapos kumain, narinig naming nag-iingay ang mga baboy sa likod ng truck. Malakas ang ungol nila na para bang may nasasaktan. Nagkatinginan kami ni tatay. Agad siyang tumayo at tumakbo sa likuran, habang ako naman ay sumunod. Pag-angat ng tolda na paatras ako, isa sa mga baboy ay nakahiga. Hindi gumagalaw, parang patay na. Nakadilat ang mga mata nito. Hala, tay! Ano po nangyari sa baboy? Umakyat si tatay sa loob ng truck at sinuri ang baboy. Iniangat niya ang ulo nito at sinilip ang bibig at sinipat ang katawan, pero walang bakas ng sugat o kagat. Hindi ko alam, anak. Naku, sayang naman ito. Baka isipin ni Kapitan may sakit ang mga baboy natin. Tignan niyo po dyan, tay. Baka may ahas po kung anong hayop na pwedeng kumagat kaya po namatay yung baboy. Pero anak, walang hayop dito. Baka na-stress siguro sa haba ng biyahe natin. Naku, paano kaya ito? Biglang bumaba si Mang Erning mula sa truck. Tahimik siyang lumapit. Wala kayong dapat ipag-alala. Madalas mangyari ang ganyan sa biyahe. Ayos lang yan. Ako na ang bahala magsabi kay Kapitan. Sasabihin ko sa kanya na buhay yan bago natin dalhin. Wala kayong magiging problema, panigurado. Naku, salamat Erning ha. Malaking tulong yan. Ayoko lang mapahiya sa unang biyahe namin. Walang anuman, huwag mo nang isipin yon. Basta pagdating natin sa Santo Cristo, ako na ang kakausap. Makakaasa kayo. Salamat naman kung ganun. Sayang din kasi kung hindi ito kukunin. Abay, baka malugi kami. Hindi problema yan. Naku, pasensya na ha. O siya, mabuti pa tara na. Baka kung tumagal tayo dito madagdagan pa yung mga patay na baboy. Sumakay na ulit kami sa truck at agad na pinaandar ni tatay ang makina. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nagbago ang paligid. Nawala na ang sementadong daan. Ganon din ang mga bahay sa paligid. Marami ng mga puno at parang pataas na din kami ng bundok. Tay, malayo pa po ba ang Santo Cristo? Sandali na lang. Huwag kang mainip, bata. Nagtaka ako. Ang natatandaan ko, sinabi niya kanina na halos 1 oras lang ang magiging biyahe namin. Pero 2 oras na ang lumipas. Nagpatuloy kami sa biyahe, pero biglang pumreno ang sasakyan nang biglang may sumulpot na matandang lalaki sa daan. Muntik na siyang masagasahan, pero napaupo ito sa lupa. Agad na bumaba si tatay para tignan ang kalagayan niya. Naiwan kami ni Erning sa loob ng sasakyan. Naku, pasensya na po kayo. Okay lang ho ba kayo? Ay, walang problema. Ayos lang naman ako. Tumayo ang matanda at pinagpag ang kanyang damit. Saan ba kasi kayo pupunta? Bihira na mga sasakyang makarating sa lugar na ito Maghahatid lang po kami ng baboy sa Santo Cristo. Ano kanya? Santo Cristo? Bakit naman kayo maghahatid ng baboy doon? Matagal nang abandonado ang baryo na yon. Apo? Aba, imposible naman po yun. Kausap ko po yung kapitan nila at sa katunayan nga ho, may kasama ho akong taga ron. Yun po, si Erning. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nang sulya pa nito si Erning na nasa loob ng truck. Napansin kong
Ilang beses itong napalunok ng kanyang laway. Nanginig din bigla ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang itinuro si Mang Erning. Wag na. Huwag kayo tumuloy. Sigurado kung wala ng tao sa baryo na yon at kung meron man, mga impostor sila. Hindi sila mga taga-baryo Santo Cristo. Bumalik na kayo kung saan man kayo nanggaling. Maniwala ka sa akin. Sigurado ho bang ayos lang kayo? Baka nabagok po kayo o nasaktan ha? Sinabi ko na ayos lang ako. Pero ikaw, makinig ka sa akin. Biglang hinawakan ng matandang lalaki ang braso ni tatay at tinignan sa mata. Makinig ka mabuti. Yan kasama nyo. Hindi siya tao. Hindi siya tao! Sa sobrang lakas ng sigaw niya, napaiktad ako. Agad akong napalingon sa katabi kong si Mang Erning. Tahimik lang ito. Nakatingin ito sa matandang lalaki. Ilang sandali pa, bigla siyang napakamot sa ulo, sabay iling. Naku wag na po nating pag-aksaya ng oras sa matandang yan. Kilala ko yan Siya si Maguse. Wala yan sa sarili niyang katinuan. Tara na po. Ganun ba? Oo, matagal na yan baliw Lagi nag-aabang ng mga dumadaan. Tapos, tinatakot ang mga tao. Huwag niyo na hong pakinggan. Sayang lang ang oras niyo. Nakita yung inis at galit sa muka ng matanda nang marinig ang mga sinabing yun ng payat na lalaki. Sino baliw ang sinasabi mo? Sino tinatawag mo baliw? Ay nako, ang hirap talagang kausap ng matanda na to. Ikaw ang mahirap kausap, Erning. Magbago ka na. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Tigilan mo na itong ginagawa mong ito. Teka, kilala ka po niya? Abay malamang, taga Santo Cristo din yan Biglang lumapit ang matandang lalaki sa may bintana ng sasakyan at tinitigan ako. Makinig ka sa akin. Hindi mga tao ang pupuntahan nyo sa Santo Cristo. Pugad yun ng mga demonyo. Mga demonyong nakatira doon. Tama na ho kayo, Lolose. Puro kasi nungalingan na lang ang lumalabas sa bibig nyo Paulit-ulit nyo lang sinasabi yan sa lahat ng dumaraan dito. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw nga itong... Ikaw itong matagal lang hindi dapat na nandito. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Si tatay naman ay nakatingin lang, halatang naguguluhan na rin. Magtago ka man sa mukha ng tao. Kilala ko ang amoy mong hayop ka. Huwag mo kong pagtawanan. Ito lang ang masasabi ko. Isinusumpa kita. Kapag may nangyaring masama sa mga ito, mananagot ka sa akin. Isusumpa kita hanggang sa mabulok ang laman mo. Baliw. Halos manginig sa galit ang matandang lalaki, habang si Mang Erning naman ay tuloy lang sa pagtawa. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Ako man, mas lalo pang kinilabutan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba talaga sa tawa ni Erning. Tama na po yan. Mabuti pa tumabi na ho kayo, Tatang. Kailangan na po naming umalis Tsaka mag-iingat na lang po kayo sa susunod. Kayo ang mag-ingat, iho. Sinasabi ko na sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Huwag kayong maniwala sa demonyong yan. Umuwi na kayo habang may oras pa. Biglang inabot ni Mang Jose ang braso ko. Pero nang dumikit ang kamay niya sa balat ko, bigla siyang napabitaw at nagulat. Ano yon? Ano yon? Bakit parang may kuryente ang katawan mo? Ano ka ba? Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ako makasagot. Si tatay naman, agad niyang inilayo sa akin ang matanda. Tama na ho. Tinatakot ko na ho ang anak ko Pasensya na rin pero kailangan na rin talaga naming umalis. Sige ho, paalam na po sa inyo, Tatang.
Sinabihan ako ni tatay na isarado na muna ang bintana. Kaya agad ko naman yung ginawa. Umakyat na din siya at pinaandar na ang sasakyan. Habang papaalis kami, narinig ko na sumisigaw pa rin yung matanda. Umuwi na kayo! Mamamatay kayo dyan sa Santo Cristo! Wala nang tao doon! Matagal nang walang tao sa baryong yon! Walang nagsalita sa amin. Si tatay nakatutok na sa daan at si Mang Erning naman tulala. Sinilip ko sa side mirror ang matanda. Nandoon pa din siya, nakatingin sa sasakyan namin. Tapos may nakita kong isang uwak na lumipad at dumapo sa balikat niya. Mang Erning, ano pong nangyari sa matandang yun? Bakit po siya nabaliw? Napatingin si Mang Erning sa akin saglit. Tapos bumuntong hininga bago sumagot. Hindi naman siya dating ganun eh. Si Mang Jose, dating antingero yon. Siya yung nilalapitan ng mga tao kapag may sakit. Pero nagbago ang lahat nang mamatay ang pamilya niya. Namatayan siya? Anong kinamatay? Nasunog. Wala ni isa sa asawa at mga anak niyang nakaligtas. Simula nun, nakikita na siyang palagi nagsasalitang mag-isa. Hindi na din siya makausap ng matino. Nako, kawawa naman pala yung tao. Siguro hindi kinaya ng isip niya yung nangyari. Hindi talaga. Pero, hindi naman nakakaawang matandang yun eh. Ha? Aba, bakit mo naman nasabi? Kasi chismis sa baryo namin na natuto siyang mangkulam. Ano? Mangkukulam yung matandang yun? Hindi ko rin alam kung totoo. Sabi-sabi lang naman kasi yun sa amin. Kasi may mga nagsasabi na mula nang masunog ang bahay niya, tumuloy siya sa isang maliit at lumang kubo sa may likod na sementeryo. Oh, ano naman pong kinalaman nun sa pagbabago po niya? Porke po ba tumira po siya sa sementeryo, mangkukulam na po kagad? Hindi ganon. Ang sabi nila, yung matandang yon, naghangad ng labis na kapangyarihan. Makalipas ang ilang buwan na inilibing ang asawa niya, hinukay daw niya ito at kinuha ang isang parte ng tuhod ng asawa. Ano? Kinuha ang tuhod? Ang tinutukoy mo ba yung mutya ng tuway-tuway? Yon, nakuha mo. Yun nga ang tawag sa agimat na yon. Tuway-tuway? Isang agimat na galing sa patay na tao? Grabe naman yun. Kawawa naman yung asawa niya, patay na nga, hindi pa pinatahimik. Totoo yan. Hindi talaga matatahimik ang kaluluwa ng isang patay dahil kakapit ito sa katawan ng tao may hawak nito. Kapag merong ang ganun, ang kaluluwa ng patay ay maaari mong alipinin. Pwede mo siyang utusan, pwede kang humiling, at kung ano-ano pa. Grabe, nakakatakot naman po yun, Tay. Talagang nakakatakot, anak. Ngayon ay naniniwala na ako sa iyo, Erning. Kasi ang mutya ng tuway-tuway ay madalas ginagamit ng mga nananampalataya sa mga demonyo. Yung bang mga kampo ng kadiliman. Kaya siguro nabaliw. Kaya siya naging mangkukulam. Tama ka. Kaya nga siya naging baliw dahil doon. Kaya wag na natin pag-aksayan ng oras yung matandang yon. Malapit na pala tayo. Pagkasabi nito, ay napatingin ako sa labas. Unti-unti nang nagiging makitid ang daan. Sa kaliwa ay bangin at sa kanan naman ay mga matataas na puno. Wow! Ang ganda naman po dito sa lugar nyo. Aba, maganda talaga dito. O siya, iliko nyo na po dyan sa kaliwa. Dahan-dahang nagminor si tatay at iniliko ang sasakyan. Maya-maya pa ay nakita ko na ang mga banderitas na nakasabit sa mga puno. Nakita ko na rin ang karatulang may nakasulat na Santo Cristo. Pagpasok namin sa looban, napansin kong tahimik ang buong lugar. Wala halos tao sa labas. Ang ilang mga bahay na nadaanan namin ay luma at sira na, pero malinis at walang masyadong kalat sa mga bakuran. Tumingin ako sa kanan
at nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa bangko sa tapat ng isang bahay. Hindi siya gumagalaw, parang nakatitig lang sa amin habang dumadaan. Nang magtagpo ang aming mga mata, mabilis akong umiwas ng tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Mang Erning. Oh, ayan na. Ayan na yung bahay ni Kapitan. Hinto mo sa tabi. Pumarada ka na lang dyan. Agad na itinabi ni tatay ang sasakyan. Pagkahinto, bumaba siya kagad. Sumunod ako, pati na si Mang Erning. Napansin kong may ilang lalaki sa harap ng bahay. Nakaupo sa mahabang bangko habang nagkwekwentuhan. Pagkakita nila sa amin, agad silang tumayo at ngumiti. Isa sa kanila ang nangunang sumalubong sa amin. Nako, maraming salamat naman at narito na kayo. Magandang umaga, Kapitan. Ano, kumusta naging biyahe ninyo? Ayos lang naman po. Pero malayo po pala ito sa inyo, no? Konti lang naman, pero hayaan mo. Dadagdagan ko ang bayad sa pag-deliver mo. Naku, wag na ho. Ayos lang, Kap. Hindi naman ako nagpapadagdag eh. Sobra-sobra na po yung ibabayad nyo sa mga baboy namin. Ayos lang yun. Walang problema sa akin. Nagkamay sila. Kita ko sa mukha ng kapitan na natuwa siya sa muling pagkikita nila ng tatay ko. Tama-tama lang ang dating nyo. Mamayang gabi, may ihahanda na ang mga yan para sa bispiras ng pista. Ano? Para sa bispiras lang? Akala ko kasi ihahanda nyo yan sa mismong araw ng pista. Naku, hindi. Para lang yan sa bispiras. Sa mismong pista, iba ang ihahanda namin. Mas masarap. Mas espesyal. Nakakatuwa naman pala dito sa inyo, ano? Dinaig pa ang baryo namin sa paghahanda. Mukhang malaking selebrasyon to, ah. Alam mo kasi, ang pista ang pinakahihintay na okasyon ng mga taga rito. Lahat ng tao dito, sama-sama kami naghahanda at sama-sama ding nagdiriwang dito sa bahay ko. Aba, ayos po pala samahan nyo dito. Oo naman. Dito kahit mahirap ang buhay, basta pista, walang iwanan. Lahat may ambag, lahat may handa. Para kahit ilang araw lang, nakapagsaya kami na sama-sama at makalimutan namin ang mga problema sa buhay. Nagpatuloy sa pag-uusap sina tatay at Kapitan Marcelo tungkol sa paghahanda sa pista, habang ako naman ay tahimik lamang na nakikinig. Samantala, napatingin ako sa paligid. May ilang kabataang babae na abala sa pag-aayos ng mga banderitas, habang yung iba naman ay nagkakabit ng mga bumbilya sa gilid ng kalsada. Kahit medyo luma at sira-sira ang mga bahay, tila binubuhay nila ang paligid para sa nalalapit na pista. Pero may napansin ako, yung mga banderitas, kulay pula at dilaw lang. Hindi ako nakatiis. Nagtanong na ako sa kapitan. Kap! Napansin ko lang po, bakit po puro dilaw at pula lang po ang mga banderitas nyo? Wala po bang ibang kulay? Yan ba? Tradisyon na kasi yan dito sa amin, iyo. Ang pula, simbolo yan ng dugo, ng sakripisyo. Paalala ng paghihirap at pagsubok na pinagdaanan ng Santo Cristo. Yung dilaw naman, para sa liwanag, tagda ng pag-asa at biyaya na binibigay niya sa amin taon-taon. Tumangulang ako matapos niyang sagutin ang aking tanong. Samantala, ay ibinaling na ng kapitan ang kanyang pansin sa mga kasama niyang lalaki. Nako, napapasarap tayo na kwentuhan dito, ah. Sandali lang, ah, at ipapaayos ko lang yung mga baboy. Lando, Pedro, kunin niyo na ang mga baboy at ipakatay na. Agad na sumunod ang mga lalaki sa utos ng kapitan. Lumapit sila sa truck at binuksan ng trapal. Natuwa si kapitan nang makita ang malulusog at matatabang baboy. Ang gaganda pala ng mga baboy niyo, ah. At ang lilinis pa. Mukhang inalagaan ng maayos.
Ngumiti si tatay, pero napansin kong biglang natigilan si kapitan nang mapansin niya ang patay na baboy. Oh, sandali lang. Bakit may patay na isa? Ano nangyari rito? Medyo natigilan si tatay, pero bago pa siya makasagot, sumingit si Erning. Kap, namatayan sa init habang nasa biyahe. Buhay pa yan nung sinundo nila ako sa bayan eh. Tahimik lang si kapitan. Tinignan niya yung patay na baboy. Parang nag-iisip kung ano ang dapat na gawin. Maya-maya lang ay tumango siya. O sige na. Ibaba nyo na rin yan. Sayang. Pero ililibing na lang natin mamaya sa likod. Ha? Ililibing? Pero malusog po ang baboy na yan. Pwede pa po yung katayin. Sayang naman. Walang problema, Mando. Huwag ka mag-alala. Buo pa rin ang ibabayad ko sa'yo. Pero, wag na natin pag-usapan yan, Mando. Mabuti pa, tumuloy na kayo sa amin. Kumain muna kayo bago bumiyahe paalis. Maraming pagkain sa likod. Tara na. Hindi ho ba nakakahiya? Tay, huwag ka na pumahiya. Gutom na po ako eh. Huy, ano ka bang bata ka? Nakakahiya kay Kapitan. Nako, wag na kayong mahiya sa akin. Talagang nagpahanda ako ng pagkain para sa inyo. Tara na, sumama na kayo. Sumama na kami. Papunta sa likod ng bahay. Malaki ang bahay ni kapitan at may maluwag na bakuran. Pero tulad sa iba, luma na din ito at may ilang mga sira na. Gawa ito sa kalahating semento at kalahating kahoy. Pagdating namin sa likod, nakita kong madami palang tao doon. Abala sila sa pagluluto. Ang daming pagkain na nakahanda at ihahanda pa lang. O sige na. Upo na kayo at ipapahanda ko na ang pagkain nyo. Umupo kami sa mahabang mesa. Agad niyang inutusan ng isang matandang babae. Maya-maya lang ay nilapag na sa harap namin ng mga pagkain. Pansit, adobo at kaldereta ang kanilang inihanda para sa amin. Kain na kayo, kain na! Masarap magluto ang mga taga rito. Salamat ka pa. Agad akong sumandok ng kanin. Sumunod na rin si tatay. Parehas naming unang kinuha ay ang adobo. Nang tikman namin, bigla kaming nagkatinginan. Tay, ang sarap po nito. Grabe, ngayon lang po ako ulit nakatikim ng ganitong adobo. Mas masarap pa yata ito sa luto ni nanay. Nako, pag narinig ka ng nanay mo, lagot ka. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, tay. Pero syempre, paborito ko pa rin po yung luto ni nanay. Tumawa si Kapitan Marcelo nang marinig ang naging usapan namin ni tatay. Salamat naman at nagustuhan nyo. Sige, kumain lang kayo ng kumain at marami pa niyan. Sarap na sarap sa pagkain si tatay. Pero nang muli ako nagsandok ng adobo, napansin ko na may kakaiba sa karning nakuha ko. Parang daliri ng tao. Agad na sumama ang pakiramdam ko nang makita ang karning yon. Iniangat ko ang kutsarang pinaglalagyan nito at makailang beses na napalunok ako ng laway. Ilang sandali pa, tuluyan nang bumigay ang aking sikmura sa nakakadiring pagkain na yon. Hanggang sa nagsuka ako. Hoy, Daniel! Aba bakit? Ano nangyari sa'yo, anak? Hindi ako agad nakasagot. Nanginig ang kamay ko habang itinuturo ko ang karne sa plato. Yumuko si tatay at tinignan yon. Tay, tignan nyo. Parang daliri po ng tao yan. Hindi ko alam kung paano yun narinig ni Kapitan Marcelo. Bigla kasi itong napatingin din sa plato at saka tumawa. Nako, hindi daliri ng tao yan, iho. Buntot lang yan ng baboy. Minsan kasi, kapag nag-aadobo kami, isinasama namin yung buntot. Natakot ka ba? Pasensya ka na, iho. Pero Kap, hindi naman po yan buntot eh. Saglit na natahimik ang lalaki. Kita sa mukha niya ang pagkagulat, pero agad din niyang pinilit na ngumiti.
Kinuha niya ang piraso ng karne at iniabot sa tagaluto. Oh, tignan mo nga to. Di ba sabi ko sa inyo, kapag para sa bisita, huwag nang isama ang buntot. Tignan nyo, natakot tuloy yung bata. Ayoko na mauulit ito ha. Napayuko ang tagaluto. Halatang kabado. Paulit-ulit itong humingi ng dispensa kina kapitan at pati na rin sa amin ni tatay. Hindi ko alam, pero hindi ako kumbinsido sa sinabi ng lalaki. Alam kong hindi yung karne ng baboy at nagtataka naman ako kay tatay kung bakit parang hindi niya nakikita ang mga bagay na nakikita ko. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Sarap na sarap pa rin ito sa pagkain. Samantala, lumayo na si Kapitan Marcelo at nilapitan ang mga kasama niyang abala sa paghahanda. Hinarap ko si tatay sa pagkakataong yun. Tay, tama na po yan, tay. Halika na po. Umuwi na po tayo. Anak, sandali lang. Hindi pa ako tapos kumain eh. Relax ka lang dyan. Mabuti pa tikman mo itong kaldereta. Masarap din ito. Ayoko na pong kumain, tay. Mamaya na lang po sa bahay. Ikaw ang bahala. Tumahimik ako sandali. Nagmasid ako sa paligid. Nakita ko ang mga nagluluto. Titig na titig sa akin. Lahat sila sinusundan ako ng tingin. Natakot ako lalo at nakita kong tila walang emosyon ang kanilang mga muka. Napansin ni tatay ang pananahimik ko. Sinulyapan niya ako at nang makita niyang may tinitignan ako, sinundan niya ito ng tingin. Pagharap sa kanila ni tatay, bigla silang ngumiti. Bigla silang tila naging normal na para bang mga inosente. Hoy, bakit ganyan ka makatingin sa mga tao? Pambihira ka naman. Naku ikaw Daniel ha, tigilan mo yung kakaganyan mo. Sorry po, tay. Nang mapansin ni Kapitan Marcelo, natapos nang kumain si tatay, agad siyang lumapit sa amin. Nakangiti ito habang hawak ang isang makapal na sobre. Binuksan niya yon sa harap namin at nagsimulang magbilang ng pera. Oh, Mando. Ito ang bayad ha. Dinagdagan ko na rin ng konti. Pambawi sa pagod nyo at sa gasolinang ginamit panghatid dito. Maraming salamat, Kapitan. Malaking tulong ho sa amin ito ng anak ko. Nako, maliit na bagay lang yan. Saka, pakonsuelo ko yan para sa susunod na kailanganin namin ng baboy. Sa'yo na kami kukuha palagi. Ngumiti si tatay, halatang natuwa sa sinabi ng kapitan. Maya-maya pa ay nagpaalam na din si tatay. Oo, sige. Ingat kayo sa biyahe ha. Sana, makabalik kayo ng ligtas. Paglabas namin, para akong nabunutan ng tinik. Gumaan ang dibdib ko kahit papano. Dahil nasa isip ko, sa wakas, makakauwi na kami ng tatay ko. Sumakay na kami sa truck. Hay, salamat naman. At makakaalis na po tayo dito. Napatingin sa akin si tatay. Pagkatapos ay bigla siyang napailing. Daniel, yung nangyari kanina, wag mo nang uulitin yun ha? Hindi maganda yung paeksena mo na yung kanina. Aba, nakakahiya sa kanila, Daniel. Kasi naman po, tay, sino po bang hindi matatakot kung makakakita ka po ng parang daliri sa ulam? Buntot lang talaga ng baboy yun, anak. Ikaw, masyado ka napapraning eh. May pinagdadaanan ka ba? Kung ano-ano nasa isip mo eh. Pero tay, iba talaga yung itsura eh. Parang... Tama na, Daniel. Tigilan mo na yan. Tumahimik na ako. Kabisado ko si tatay. Sa tono niyang yon, alam kong galit na siya. Ilang sandali, inilagay na niya ang susi at pinaandar ang truck. Anak ng teteng, oo. Sinumpong na naman itong truck natin. Ha? Bakit po? Ayaw na namang umandar eh. Sinubukan niyang paandarin ulit, ngunit wala pa rin. Umuugong lang ang makina, pero namamatay din. Kinabahan na ako. Lumapit si kapitan
at si Mang Erning. Oh, may problema ba, Mando? Oo, Kap. Ayaw umandar ng truck namin. Nako, parang kanina lang Nung nagpunta tayo dito, di ba ayaw di umandar nung una? Subukan mo ulit. Baka mapaandar mo makina. Tumango si tatay at muling sinubukan paandarin. Umuugong na naman pero biglang titigil. Ayaw talagang mag-start. Napakamot siya ng ulo. Sabay bumaba para silipin ang makina. Binuksan niya ang takip. Biglang lumabas ang maitim na usok. Anak ng... Ang bihira, oh. Ngayon pa talaga nasira. Nako, mukhang malala ang sakit ng truck mo Kaya nga, Kapitan Meron bang talyer dito? Wala dito sa baryo, Mando. Ang pinakamalapit, nasa bayan pa. Doon mismo sa pinagkitaan nyo ni Erning. Tay, ano pong gagawin natin ngayon? Nako, pasensya na kayo Mukhang hindi ko kayo matutulungan sa bagay na yan. Pero bukas, may luluwas ng bayan. Pwede akong magpasundo ng mekaniko para ayusin itong sasakyan nyo. Bukas pa? Ibig po sabihin Oo, bukas pa kasi ang biyahe papunta ng bayan Naku tay, paano po yan? O sige, ganito na lang. Kung gusto nyo, dumito na muna kayo, maski isang gabi lang. Mahirap nang bumiyahe papuntang bayan ngayon. Walang masasakyan, isa pa. Baka wala din pumayag na mekaniko, kasi tanghali na. Tumingin sa akin si tatay. Kita ko sa mukha niya ang pagkadismaya sa nangyari sa truck. Wala kaming magawa. Wala na tayong choice, anak. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Tumango ako kahit mabigat ang loob ko. Ayos lang yan. Hindi naman namin kayo pababayaan dito Saka may bakanting kubo ako. Pwede kayo dun magpahinga ng anak mo. Salamat po, Kapitan. O sige na, Erning. Samahan mo muna sila sa kubo. Sige po. Ako na pong bahala sa kanila. Inihatid na kami ni Mang Erning sa kubo. Nasa gilid lang ito ng bahay ni Kapitan Marcelo. Maliit lang ito at simple. Kahit luma na rin. Pagpasok namin, nakita kong may banig, 2 unan at 2 kumot na maayos na nakapatong sa sahig. Agad na kumuha si Erning ng walis at winalisan ang kubo bago kami pinapasok. Wala kayong dapat na alalahanin dito. Habang nasa poder kayo ni Kapitan, siguradong ligtas kayo. Ang pagkain, hindi nyo problema. Si Kapitan na ang bahala sa lahat ng kailangan nyo. Sige, salamat, Erning, Walang anuman. Maliit na bagay lang yan. Napatitig ako kay Mang Erning. Sa unang pagkakataon ay natuwa ako sa kanya dahil sa pag-aasikaso niya sa amin. Kahit pala ganun ang itsura niya, mabait talaga siya at masipag. Ang maganda pa nito, mapapanood nyo kung paano kami naghahanda para sa pista. Kung gusto nyo, pwede rin kayong dumalo para maranasan nyo mismo. Talaga po? Pwede po ba talaga? Aba, oo naman. Maganda nga yan at mukhang masaya. Pero parang mas gusto ko atang matulog na muna. Nakakapagod ang biyahe. Nako, mabuti pa nga po. O sige magpahinga na muna kayo. Punta lang ako saglit doon para tumulong. O sige, Erning. Salamat ulit Lumabas na si Erning. Naiwan kami ni tatay sa loob ng kubo. Humiga na kami sa banig. Ilang sandali lang, narinig ko nang humihilik si tatay. Maya-maya pa, naramdaman ko na ang antok. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ilang oras ang nakaraan, bigla akong nagising sa tunog ng tambol. Malakas ang tunog, may tono at may ritmo. Masarap yun sa tenga. Napansin kong may nakasindi na lampara at nakasabit ito sa may bintana. Gabi na pala. Tinignan ko ang aking relo at napakunot ang noo ko nang malamang halos 3 oras na din pala kaming natutulog ni tatay. Sinulyapan ko siya. Masarap pa din ang tulog niya. Dahan-dahan akong bumangon. Hindi ko na siya ginising dahil baka napagod talaga siya.
sa pagdadrive. Muli kong narinig ang malakas na tunog ng tambol. Na-curious ako kung ano ang nangyayari. Kaya naman, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan tapos ay lumabas ako ng kubo. Medyo madilim ang paligid. Pero may nakita akong apoy sa gitna ng mga tao. Lumapit ako ron at nakita ko si Mang Erning na nakatayo sa isang tabi. Nilapitan ko siya. Tumabi ako sa kanya. Maya-maya pa ay pumagitna ang mga babae na may suot na maninipis na pulang tela. Ang kanilang mga ulo ay puno ng palamuti at alahas. Ang mga noo nila ay may guhit na 3 linya. Umiikot sila sa apoy. Sumasabay sa tunog ng tambol ang kanilang paggiling. Ano pong ginagawa nila? Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa nila, kaya napatanong na ako sa aking katabi. Pero hindi siya sumagot. Bigla akong napatingin sa kanya at doon ko nakitang nakatitig siya sa mga babaeng sumasayaw. Walang emosyon ng kanyang muka, kahit hindi ko alam kung natutuwa ba siya o nagagalit. Ang sabi ko po, ano pong ginagawa nila? Bakit po sila sumasayaw? Huwag ka maingay. Nagdarasal sila. Nagdarasal? Kailan pa naging sayaw ang pagdarasal? Hindi siya sumagot. Nang tumingin ako sa kanya, napansin kong pinanonood na naman niya ang mga sumasayaw. Maya-maya pa ay nagsalita na ang mga babae. Totoo nga, nagdarasal sila, pero hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi nila. Ibang lengguwahe kasi ang gamit. Ilang sandali pa, may lumapit na 3 lalaki kay Erning. May ibinulong sila dito. Umalis sila. Naiwan ako sa bulwagan. Nanood pa ako ng konti, pero nang nainip ako, nagdesisyon na akong bumalik sa kubo. Naglakad na ako pabalik ng kubo. Samantala, naabutan ko pa si tatay sa loob. Nilapitan ko siya at niyugyug. Tay, gising na po kayo. Umungol lang siya, pero hindi dumilat. Sinubukan kong muli siyang yugyugin ng mas malakas, pero wala pa rin. Kinabahan na ako ng mga sandaling yon. Hindi kasi ganon si tatay. Madali lang siyang gisingin, maski pagod na pagod. Tay, ayos lang po ba kayo? Tay! Biglang may kumatok sa pinto. Agad kong binuksan ang pinto. Umaasang si kapitan ito o kaya naman ay si Mang Erning. Pero ibang taong nasa labas. Sinabi nilang ipinatatawag daw kami ni kapitan para kumain. Sige po, susunod na lang po kami. Tulog pa po kasi si tatay eh. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga yabag at tunog na para bang may hinihila sa lupa. Tumigil ako sa aking ginagawa at dahan-dahang lumapit sa may bintana. Sumilip ako mula roon at doon ko nakita ang ilang kalalakian na may kinakaladkad na tao. Doon sila papunta sa kakawyan. Agad akong lumabas ng bahay at sinundan ng mga yon. Malakas kasi ang kutob kong parang kilala ko kung sino ang taong hinihila nila. Maingat ang mga hakbang ko at iniwasan kong gumawa ng kahit na anong ingay. Nagtago din ako sa mga puno para hindi ako makita. Maya-maya pa'y huminto sila. Nakita ko si Mang Erning na duguan at maraming sugat ang katawan. Doon ko lang nakita na kasama din pala si Kapitan Marcelo. Tama na po. Tama na, hindi ko sinasadya. Tama na po. Hindi sinasadya. Siraulo ka pala eh. Kailan ko inutos sa'yo? Napakialaman mo mga baboy na yon. Alam mo, kanina pa talaga ako nagtitimpi sa yung hayop ka. Hindi lang kita masaktan dahil doon sa 2 na yon. Tama na. Hindi ko na uulitin. Tama na po. Huwag niyo na po akong saktan, Kapitan. Parang awa niyo na. Alam mo ang batas ko, Erning. Kamatayan. Yan ang parusa sa mga lumalabag sa akin. Nauhaw lang naman po ko sa dugo eh. Hindi ko na ho napigilan eh. Kinilabutan ako sa mga narinig ko, pero hindi masyadong mapagdugtong-dugtong ang ibig sabihin ng pinag-uusapan nila.
Pakiramdam ko ay pinarurusahan si Mang Erning dahil sa baboy. Ito kaya yung baboy na hinatid namin, yung namatay? Napatanong ako sa isip ko habang pinagmamasdan sila. Hindi ko maintindihan kung bakit meron akong naririnig na nauuhaw ng dugo. Tapos ay galit na galit pa ang kapitan. Kulang na lang ay patayin nila sa bugbog si Mang Erning. Ilang sandali pa, biglang sinapak ni kapitan ang mukha niya. Halos tumilapo ng katawan ni Mang Erning sa lakas ng suntok. Wala kang galang. Alam mong gagamitin natin ang mga baboy sa ritual. Sagrado ang dugo nila. Hindi mo pwedeng pakialaman ng ganun-ganun na lang. Patawad na po. Hindi ko talaga sinasadya. Tama na, Kapitan. Tama na. Ngunit hindi tumigil ang kapitan at ang mga kasama nito. Binugbog nila si Erning. Malalakas ang naging sigaw ni Erning. Ramdam na ramdam niya ang sakit. Bigla akong natakot. Gusto ko nang tumakbo pabalik sa kubo para gisingin si tatay. Pero hindi ko nagawa. Delikado. Baka mapansin nila ako. Patuloy ako nanonood sa pagpapahirap na yon. Pero ilang sandali pa, biglang nagbago ang anyo niya. Nagkaroon ito ng malalapad na pakpak sa likod niya. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Hindi. Totoo ang sinabi ng matandang lalaki. Hindi tao si Erning. Diyos ko. Diyos ko po. Tinakpan ko ang bibig ko. Nanginig ang aking katawan dahil sa labis na takot. Sinubukan niyang lumipad pero bigla ding nagbago ang katawan ni kapitan. Lumaki ang katawan nito. Nagkaroon siya ng sungay sa ulo. Maitim na maitim ang kanyang balat at meron siyang matatalas na mga pangil. Hindi na ako makahinga. Naalala ko bigla ang sinabi ng matandang lalaki. Iho, makinig ka sa akin. Hindi mga tao ang pupuntahan nyo sa Santo Cristo. Pugad yun ng mga demonyo. Paulit-ulit kong narinig yun habang nakikita kong unti-unti na rin nagbabago ang anyo ng mga kasama ni kapitan. Huwag niyong gagayahin ang pesteng yan. Kung hindi, ganyan din ang sasapitin niyo. Tumango silang lahat at nangako na hindi sila magiging taksil sa kapitan. Gusto tayo sa kanya. Mabuti pa iandan niyo na ang mga baboy para sa ritual. Tapos, ay kunin na din ang mga bisita. Dalhin sila sa gitna ng bulwagan. Agad na sumunod ang ibang kasama nila. Tumalikod na at naglakad pauwi. Samantala, isang aswang ang biglang napalingon sa direksyon kung nasaan ako. Parang naramdaman niya ang aking presensya. Mabilis ako nagtago. Pinigilan ko ang paghinga ko. Mabuti na lang at hindi siya lumapit. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nagtago doon. Pero nang may masmasan ako, bigla kong naalala si tatay. Tumakbo na akong pabalik. Pagpasok ko sa kubo, wala na doon si tatay. Parang bigla akong nanghina dahil sa labis na pag-aalala. Tay, nasan ka? Nasan ka, Tay? Lumapit ako sa bintana at pinagmasdan ang paligid sa labas. Pero hindi ko siya nakita. Pero may nakita akong isang tao na nagtatago sa likod ng isang puno. Pinagmasdan ko siya at kinilala. Nagulat ako nang mapagtanto kong si Mang Husion, ang matanda. Nakita niyang tinitignan ko siya. Agad siyang sumenyas sa akin at lumapit. Kaya naman, mabilis akong lumabas ng kubo. Bilisan mo habang wala pa sila. Kailangan natin makatakas dito. Po, makatakas? Itatakas niyo po ako? Oo, kaya bilisan mo. Tara na. Hindi po pwede. Nawawala po ang tatay ko. Kailangan ko po siyang hanapin. Kailangan ko po siguraduhin na ligtas siya. Sarili mo muna ang isipin mo ngayon, bata. Malalakas sa mga aswag dito. Tara na, bago pa mahuli ang lahat. Salamat po. Pero hindi ko po pwedeng iwan dito ang tatay ko. Hindi ko po kaya. Matigas talaga ang ulo nyo. Alam mo bang sinundan ko pa kayo rito para lamang mailigtas? Pero heto ka, ayaw mo sumama. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Alam ko na po, Tatang. Totoo po mga sinabi niyo.
Mga kampon po ng demonyo ang mga nakatira dito. Kaya nga sumama ka na sa akin. Iligtas mo ang iyong sarili. Hindi po. Hindi ko po pwedeng iwan si tatay dito, tatang. Gusto mo din bang mamatay kagaya niya? Ano? Ano sabi niyo? Hindi pa patay ang tatay ko. Bawiin niyo po ang sinabi niyo. Huwag kang sumigaw. Maririnig tayo ng mga aswang. Uulitin ko, sumama ka na sa akin. Wala na tayong magagawa sa tatay mo. Ayoko po, ayoko. Pasensya na po. Bahala ka sa buhay mo. Sige, hanapin mo. Magpakita ka sa mga aswang. Tutal, kaya mo naman, di ba? Kaya mong iligtas ang sarili mo at ang iyong ama. Di na po baling mamatay ako. Basta masiguro ko lang po na ligtas ang tatay ko. Hindi mo naiintindihan, iho. Ako po hindi nyo naiintindihan. Hindi po ako aalis dito nang di ko po kasama ang tatay ko. Hanggat may kaya po akong gawin, gagawin ko. Hindi niyo po siguro alam kung ano ang pakiramdam na nag-aalala sa mga mahal sa buhay. Kasi kayo, wala kayong nagawa nun nang masunog ang pamilya nyo. Wala kayong nagawa para iligtas sila. Ang sakit na sinabi mo, bata. Pero siguro nga tama ka. Kung may magagawa ka pa, sige gawin mo. Pero ito, tagdaan mo. Hindi mo alam kung gaano kasama ang mga nilalang dito. Hindi mo sila kakayanin. Alam ko po, pero mas hindi ko po kakayanin kung wala po ang tatay ko. Ay, nako. Bahala ka na. Sana nga, makaligtas kayong dalawa ng tatay mo. Ilang sandali pa, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Nang makaalis na si Mang Jose, bumalik ako sa kubo. Naghanap ako ng mga gamit doon na maaaring gawin sandata. Pero wala. Kinapa ko ang medalyon. Bumulong ako ng isang panalangin na sana iligtas niya kami ng tatay ko. Buong puso kong hinalikan at hinaplos ang medalyon. Umaasa ako na tutuparin niya ang hiling ko. Hindi nagtagal, may narinig akong mga mabibigat na yabag sa labas ng kubo. Bago pa ako makapagtago, bumukas ang pinto. 5 lalaki ang pumasok. Agad nila akong hinawakan sa magkabilaan kong braso. Bitiwan niyo ako! Ano ginagawa niyo? Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Wala akong nagawa. Agad nila akong ginapos ng lubid. Sinubukan kong magpamiglas, pero mas lalo lang nilang hinigpitan ang tali. Huwag ka nang sumigaw, bata. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Dahil wala naman makakarinig sa'yo dito. Kapitan? Hayop ka! Hayop ka! Demonyo ka! Tigilan mo yan. Kundi, puputulak kita ng dila. Bigla ako natahimik sa sinabi niya. Ilang saglit pa ay inutusan niya ang mga lalaki na dalhin ako sa gitna ng bakuran niya. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng tingin ng mga tao. Dinala nila ako sa gitna at pasalampak na pinaupo sa lupa. May mga lalaking naroon din sa gitna. May hawak silang malalapad at matatalim na itak. Nangingintab sa langis ang mga katawan nito. Sumunod si Kapitan Marcelo sa gitna. Tinitigan niya ako pati na ang mga lalaki na may hawak na itak. Tapos bigla siyang ngumisi at muli niya akong hinarap. Ano, kumusta, bata? Nagugustuhan mo na ba ang aming pista? Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako. Pero nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Natatakot ka na ba, ha, bata? Ano bang gagawin niya sa akin? Gusto mo ba talagang malaman? Bigla siyang lumapit sa akin at bahagyang yumuko. Idinikit niya ang mukha niya sa akin. Halos magkadikit na ang mga ilong namin. Tapos dahan-dahang bumaba sa leeg ko ang kanyang muka at dahan-dahan yung inamoy. Gusto ko siyang pigilan sa ginagawa niya pero hindi ko magawa dahil nakatali ako. Nang magsawa siya, tumayo na siya ng diretsyo. Nakita kong muli siyang ngumisi at ang mga mata niya ay naging malikot. Napansin ko ding nagpula siya ng laway sa kanyang bibig. Totoo nga sinabi ni Erning. Mabango ang amoy ng iyong dugo. Ano? Kaya pala, hindi siya nakapagpigil.
Hinawakan niya ang mukha ko at tinitigan ako sa mata. Parang gusto niyang subukin kung hanggang saan ang tapang ko. Pinakita niya sa akin ang matutulis niyang pangil. Bigla ring kumulubot at pumangit ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Daniel. Hindi ko gagawin ang anumang nasa isip ko. Hindi pa ngayon ang oras. Hindi pa ngayon. Huminga siya ng malalim at umalis ng dahan-dahan. Iniwan ako sa gitna kasama ang mga lalaki. Lalong tumindi ang takot ko. Ilang sandali pa, may dumating na 4 na lalaki. Buwat nila ang isang nakataling baboy. Buhay pa ito. Umiiyak ng malakas. Pinahiga nila ito sa lamesang malapit sa apoy. Simulan na ang paghandog ng dugo sa ating puon. Napatingin ako sa mga lalaking nasa gitna. May isa sa kanila na isinawsaw sa langis ang hawak niyang itak at pagkatapos ay ipinatong yun sa nagbabagang kahoy. Nang mamula ang talim nun, mabilis na itinaas yun ng lalaki at itinusok yun sa leeg ng hayop. Agad na umiyak ito ng napakalakas. Tumilamsik din ang dugo nito. Hindi! Bakit ganyan? Bakit ganyan nyo katayin si Oyeng? Ang sama nyo! Ang sama-sama nyo! Biglang umungol ang mga tao. Kita ko sa kanilang mga muka na masaya sila sa kanilang ginagawa. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Awang-awa ako sa baboy namin. Hindi ko matanggap na pinahihirapan nila ng ganun si Oyeng. Sa awa at galit ko, bigla kong napatayo. Pero agad na may 2 lalaki na pumigil sa balikat ko. Sinabi nilang wag akong kikilos kung ayaw kong matulad sa baboy. Maghintay lang daw ako at darating din ang oras ko. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi siya sumagot. Tinignan ko ang paligid. Nakita ko ang 2 babae sa likod ng mga lalaking may itak. May iniaabot ang mga ito sa kanila. Parang malaking sangkalan ng karne. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Gusto ko nang sumigaw. Gusto ko silang murahin. Lahat ng sumpa ay gusto ko nang sabihin sa kanila. Pero hindi ko magawa dahil sa takot akong maputulan ng dila. Malakas ang paghinga ko. Siguro ay naramdaman yun ni Kapitan Marcelo hanggang sa tumingin siya sa akin. Huwag kang kabahan, Daniel. Lahat ng ito ay parte ng selebrasyon. Hayaan mo, ilang sandali na lang. Magiging bahagi ka na rin ito. Bahagi? Anong ibig mo sabihin? Malalaman mo rin sa tamang oras. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Alam ko, napapatayin niyo ako. Matalino kang bata. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo pa naman oras. Pagkatapos sabihin yun ni Kapitan, bumaling ang tingin niya sa mga lalaking nasa gitna. Inutusan niya ang mga itong katayin na ang baboy. Tinadtad na nila si Oyeng. At nang matapos ay isa-isang lumapit ang mga tao. Binigyan sila ng tig-iisang hiwa ng karne. Hindi ko napaghandaan ang mga sumunod na nangyari. Yung mga tao kasi, kitang-kita ko kung paano nila kinain ang sariwang karne. Pinilit kong alisin ang tingin ko sa kanila, pero parang may malakas na puwersang nagtutulak sa akin para panoorin sila. Maya-maya pa, habang nagkakasiyahan sila, nakita kong unti-unting nagbago ang anyo ng lahat. Nangitim ang kanilang balat, namula ang kanilang mga mata, tumubo ang mga matutulis na pangil, at maging ang kanilang mga kuko naging kasing talas ng kutsilyo. Hindi ako makapaniwalang lahat pala ng mga tao sa baryo ay mga aswang. Tama nga, ang matanda na si Lolo Jose. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Kapitan Marcelo. Mga kasama, makinig kayong lahat. Bukas na ang araw ng pista. At alam niyo na kung ano ang gagawin, hindi ba? Yung mga bisita natin, huwag niyong hahayaang makalabas. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay-sabay na sumang-ayon ang lahat. Samantala,
Nang matapos ang kanilang pagtitipon, muling lumapit sa akin si Kapitan. Tumitig siya ng matagal, tapos ay ngumiti ng bahagya. Mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Mga kasama, ihatid uli ito sa kubo. Agad akong kinaladkad ng dalawang lalaki. Hindi na ako kumontra at hindi na rin ako lumaban. Nakita kong nakasunod siya sa akin. At nang maihatid ako sa mismong kubo, agad ko siyang tinanong. Nasaan ang tatay ko? Sabihin mo, nasaan ang tatay ko? Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus ay tinignan lang niya ako ng tahimik. Wala akong nakitang reaksyon sa kanyang muka. Saan mo siya dinala? Anong ginawa mo sa kanya? Sumagot ka! Sumagot naman kayo! Nasaan ang tatay ko? Huwag ka nang sumigaw, bata. Sayang lang ang boses mo. Walang makakarinig sa'yo rito. Hindi! Pakawalan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Kinabig ko ang isang lalaking nakahawak sa akin. Nagulat siya at agad na napabitiw. Pakawalan niyo ako! Hanapin ko ang tatay ko! Mga walang niya kayo! Nagsisisigaw ako habang kanilang kinakaladkad. Paulit-ulit kong tinatawag si tatay. Umaasang maririnig niya ako pero wala. Pagdating namin sa kubo, maras nila akong itinulak paloob. Tumama ang aking tuhod sa matigas na sahig. Pero hindi ko ininda ang sakit. Ilang sandali pa, sinarado nila ang pinto. Sinundan yon ng kalansing ng bakal. Doon ko napagtanto na nilagyan nila ng kadena at padlock ang kubo. Agad akong umiyak. Nanginginig din dahil sa takot at pag-aalala sa aking tatay. Ayokong isipin na may masamang nangyari sa kanya. Hindi pa ako handang mawala ng tatay. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata. Pero sa tuwing ginagawa ko yun, bumabalik lang sa isip ko ang itsura ni Uying nung sinaksak siya ng nagbabagang itak. Sinubukan kong kalasin ang tali sa mga kamay ko. Ginamit ko ang tuhod at ngipin ko para makawala, pero sobrang higpit. Lalo lang nagdugo ang pulso ko sa kakapilit. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Sinubukan kong sumigaw, umaasang baka sakali nariyan pa sa paligid si Mang Jose at maawa sa akin sa kabila ng pagbabaliwala ko sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Halos mamaos na ako sa kakasigaw, pero wala pa din. Unti-unti na akong nawalan ng pag-asa ng mga oras na yon. Hanggang sa bigla akong natigilan. May naamoy akong kakaiba. Mabaho, parang amoy ng nabubulok na karne. Malansa ito at nakakasuka. Napatingin ako sa pinto. Sa siwang ng ilalim nito, may nakita akong parang usok. Itim yun at parang gumagapang. Unti-unti yung pumasok sa loob ng kubo. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Tapos ilang sandali pa, nang tuluyan itong makapasok, nagbago ito ng anyo. Ang usok ay unti-unting naging tao hanggang sa mabuo ang muka. Mang Erning? Mang Erning, paano ka nabuhay? Ngumiti siya at pinakita sa akin ang sugat sa kanyang leeg. Pero bigla siyang sumeryoso nang tila maalala ang sitwasyon namin. Wala na tayong oras para magkwentuhan. Kailangan na nating umalis ngayon. Teka, sandali. Sasama ako sa'yo? Patay ka na eh. Ayoko sumama sa patay. Mukha lang akong bangkay, pero buhay na buhay pa ako. Tignan mo. Pero, Huwag ka na mag-inerte. Ano mang oras ay babalik na sila dito. Pahihirapan ka nila bago patayin. Kaya tara na. pero paano ka nga nabuhay? Ang kulit mo naman, bata ka. Oo na, ikikwento ko na. Hindi nila ako tuluyang napatay. Akala lang nila. Ayan, nasagot ko na. Kaya tara na. Sumama ka na. Agad niyang inilapit ang sarili niya sa akin at sinimulang kalagin ng tali sa kamay at paa ko. Agad ako nagpasalamat kay Mang Erning. Wala yon, maliit na bagay lang. Alam mo, kaya ko lang naman nagawa yon dahil gusto kong gumanti sa walang hiyang kapitan na yan. Sobra yung ginawa niya sa akin.
Mabuti na lang at tinulungan ako ni... basta. Halika na, dali. Pagkatapos niyang kalaga ng tali, lumapit siya sa bintana at binuksan yun. Nakalimutan pala itong lagyan ng padlock. Maingat niyang tinanggal ang baras na nakasuksok at binuksan ng daan palabas. Bilisan mo, baka maamoy nila tayo. Pero, Wala nang pero-pero, halika na. Sigaw niya, sabay hila sa braso ko. Kung gusto mo pa mabuhay, sumunod ka sa akin. Agad siyang tumalon palabas. Malakas ang pintig ng puso ko, pero wala na akong mapagpipilian. Lumundag na rin ako. Pagbagsak ko sa lupa, ay agad niya akong sinenyasan na yumuko. Nagtago kami sa mga damo at likod ng mga puno. Biglang tumigil si Mang Erning at nakinig sa paligid. Hindi maaari ito. Hinahabol nila tayo. ano? Napalingon ako. Totoo nga ang sinabi niya. May mga grupo ng aswang ang papunta sa direksyon namin. Mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo hanggang sa bigla siyang sumigaw. Dito tayo, tara! Ngunit bago pa man kami makalayo, isang aswang ang mabilis na sumulpot mula sa kanan. Lumipad ito paabante at muntik pa akong makuha. Umalis ka! Takbo! Pero ikaw, paano ka, Mang Erning? Huwag mo akong isipin. Sige na, iligtas mo ang sarili mo. Tumakbo ka na! Lumaban siya sa isang aswang. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumanggi. Mabilis akong kumilos. Mas binilisan ko din ang aking pagtakbo para makatakas. Maya-maya pa ay may narinig akong malakas na pagaspas ng pakpak. Sumiksik ako sa ilalim ng malaking puno. Lumabas ka dyan, Daniel. Alam kong nandito ka lang. Halos hindi ako humihinga dahil sa matinding kaba ko. Pinilit kong huwag lumikha ng ingay. Paikot-ikot sa impapawidang aswang. Hindi siya tumitigil sa paghanap sa akin. Maya-maya lang wala na ito. Dahan-dahan ako naglakad pero malapit na ako sa kalsada. Biglang may humawak sa likod ko. Tapos ay bigla niyang tinakpan ang aking bibig para hindi ako makasigaw. Daniel! Daniel, ako to! Tay, buhay ka! Oo, anak, buhay ako. Napaiyak ako sa tuwa at agad siyang niyakap. Akala ko talaga, Tay. Patay ka na. Hindi, anak. Nagising ako nung sundan mo yung mga aswang papunta sa gubat. Tapos, ano nangyari, Tay? Nakita ko din kung ano ang nakita mo, anak. Si Kap Marcelo. Ang lahat ng mga tao dito. Aswang silang lahat. Kaya nga, Tay. Natatakot po ako. Umalis na po tayo rito. Hindi magiging madali ang pagtakas, anak. Sigurado kung may nag-aabang na sa labasan itong baryo. Mas mapapahabak tayo kung magiging padalos-dalos ang kilos natin. Ano pong gagawin natin, Tay? Sumama ka sa akin. May alam akong ligtas na lugar. Dahan-dahang naglakad ang tatay ko. Tahimik naman akong sumunod sa kanya. Maya-maya pa, may nakita akong aswang dun mismo sa lugar kung saan ako gustong dalhin ni tatay. Napatingin ako sa tatay ko. Medyo kinabahan ako sa kinikilos niya at naisip ko pang baka naman nagpapanggap lang ito para mahuli ako. Aatras na sana ako para tumakbo pero may humawak sa kamay ko. Huwag kang tumakbo. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa inyo ng tatay mo. Mang Erning? Tama siya. Kaya huwag nang matigas ang ulo mo, bata ka. Mang Jose, nandito ka din? Oo, at nandito kami lahat. Teka. Hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari? Nanlaki ang mga mata ko nang makitang lumalapit ang ilang aswang. Muntik na ako mapatay sa gubat, Daniel. Nakita mo naman yun, di ba? Oo. Ako nagligtas sa kanya. Sa tiyak na kamatayan. Po? Paano niyo po yung ginawa, Tay? May alam ako sa panggagamot, anak. Hindi ko na sinasabi sa'yo. At itong si Erning, madali lang naman siya gumaling kasi malakas ang pangangatawan niya. Di lang masyadong halata. Kayo talaga, Mang Mando.
Katawan ko na naman ang nakita nyo. Nagbibiro lang naman ako, Erning. Pero malaki po ang pasasalamat ko sa inyo. Utang ko po ang buhay ko sa inyo. Wala yun. Maliit na bagay lang. Teka, sandali. Pero bakit po magkakasama kayo? Kayo po, Mang Jose. Alam niyo po bang nandito si tatay nung inaaya mo akong tumakas? Hindi pa. Wala pa akong ideya kung nasa ng tatay mo doon. Saka ko lang siya nakita nung dinala na ako ng mga kakampi kong aswag dito. Kakamping aswang? Tama ka nang narinig, Daniel. Meron tayong mga kakamping aswang. At sila yung sinasabi ko. Sila yung mga aswang na lihim na kumukontra sa gawain ng kanilang pinuno. Talaga? May mga lihim na rebelde ang kapitan? Oo. At ngayon ko lang nalaman na sila yung lihim na kumikilos para iligtas sa mga taong dinadala ko. Huwag mo na akong pagdudahan. Sa ginawa sa akin ng hayop na yon. Kailanman, hindi na ako kakampi sa kanya. Teka, taga rito din ba sila? Walang taga rito, Daniel. Matagal nang abandonado ang lugar na to. Lumipat lang ang grupo namin dito matapos makausap ni Kap Marcelo at tatay mo. Ano? Sa simula pa lang ay pinagplanuhan na namin kayo dahil ang dugo nyo ang tatapos sa ritual na ginagawa namin. Dugo? Ano namang mapapala niyo sa dugo namin? Espesyal ang inyong dugo. Espesyal? Tay, ano po ba sinasabi niya? Anak, hindi ko pa nasasabi sa'yo. Pero ang dugo kasi natin ay mula sa angka ng mga antingero. Kapag ininom nila yon, magkakaroon sila ng kakaibang lakas at kapangyarihan. At hindi namin hahayaang mangyari yon. Matagal na namin plano na pabagsakin ang hayop na Marcelo na yon. Matagal na kami naghihintay ng oras. At ngayong gabi na yon. Bigla kong naalala ang kwintas na ibinigay sa akin ni tatay. Hinugot ko yun sa loob ng aking damit. Antingero pala tayo, tay. Pero bakit ganun? Wala namang bisa itong binigay niyong medalyon sa akin. Muntik na po akong mapatay ni Kapitan Marcelo. Sandaling natahimik ang lahat. Pero maya-maya pa ay biglang lumapit si Mang Jose at maingat na tinignan ang kwintas na hawak ko. Hindi yan nawala ng bisa, Daniel. Natutulog lang ang kapangyarihan yan. Matagal na kasi hindi napapakain ng dasal. Pwede ko bang mahiram? Medyo nagduda pa ako nun, pero binigay ko din ang medalyon nang makita kong tumango si tatay. Nang hawakan niya yon, bigla siyang nagulat. Muntik pa niyang mabitiwan ang medalyon. Sabi ko na nga ba, tama ako. May tangan kang isang malakas na agimat. Kaya nung unang nagdikit ang ating mga balat ay nakuryente ako. Hindi ako nagkamali na sundan kayo dito. Ikaw ang makakatulong sa amin para tapusin si Kapitan Marcelo. Bigla kaming natigilan nang marinig naming tumawa si tatay. Bigla din siyang tumahimik nang mapansing lahat kami ay nakatingin sa kanya. Pasensya na. Hindi ko lang maiwasan tumawa. Naalala ko kasi nung papunta tayo dito kanina. Napagkamalan ko itong si Mang Jose na isang aswang. Naikwento kasi ni Lolo noon na kapag may tangan kang ganyan at may nadikit sa iyong masamang loob o masamang elemento, masasaktan siya. Hindi naman ako nasaktan. Nagparamdam lang sa akin ang medalyon. Kaya niya ako kinuryente. Pasensya na kayo, Mang Mando at Daniel. Yung palang mga kinikwento ko sa inyo tungkol kay Mang Jose. Lahat yun ay kasinungalingan. Liban dun, sa namatayan siya ng mga kapamilya. Hindi siya mangkukulam. Ang totoo niyan ay isa talaga siyang magaling na antingero. Nakilala namin kumakalaban sa grupo namin. Sabi ko na nga, be. Parang may mali kasi sa kwento mo. Oo, Daniel, aminado ako. Gumagawa lang naman ako ng kwento. Ayoko kasing mabulilyaso ang misyon ko nang dalhin ko kayo kay Marcelo. Pero nagbago na ako. Sawa na akong magpaalipid sa kanya. Mabuti at nasa panig ka na ngayon ng tama. At ang misyon natin ay pabagsakin ng tuluyan si Kapitan Marcelo. Tama yan. Sama-sama natin pababagsakin ang paghahari ng aswang na yon. Pagkasabi nun ay pumikit ang matanda
at sinimulan niyang bigkasin ng orasyon. Habang ginagawa niya ito, ay nakita kong biglang lumakas ang hangin. Tapos ay biglang nagliwanag ang medalyon. Wow! Ang ganda! Nagliliwanag na po siya, Mang Jose. Tama ka. O eto, isuot mo na. Pwede mo na yung gamitin bilang sandata laban sa mga aswang na katulad ni Marcelo. Maingat kong kinuha ang kwintas at isinuot ko yon sa aking leg. Paglapat nito sa aking dibdib, ay may naramdaman akong banayad na kuryente na dumaloy sa aking ugat. Ngayong gising na kapagyarihan ng medalyon, may isa lang sana akong ipapakiusap sa iyo. Ano po yun, Mang Jose? Kung masasama ka sa laban, tandaan mo ito. Tanging mga aswang na may pulang bata lang ang papatayin mo. Sila ang mga kampo ni Marcelo. Pero may kulay asul na bata. Sila ang mga kakampi natin. Sige po, Mang Jose. Tatandaan ko po ang lahat ng yan. Pagkasabi ko nun, ay bigla akong napaigtad nang may maramdaman akong kakaibang init mula sa medalyon. Sinabi ko yon kay Mang Jose. Isang masamang babalayan. Mga kasama, parating na sila. Handa na ba kayo makipaglaban? Oo, Mang Jose. Handa na kami. Kasabay ni Erning ay sumigaw din ng pagsang-ayon ang mga kasama naming aswang. Maya-maya pa ay narinig na namin ang malalakas na alulong ng mga aswang. Meron ding malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas. Nagsipaghanda kaming lahat. Ilang sandali pa ay biglang bumulusok pababa si Marcelo. Matikas ang tindig nitong tumayo sa harap namin. Sa wakas, nagkita-kita din tayo mga traidor. Kasabay nito ay nagsidatingan din ang kanyang mga kampon. Agad na nagsimula ang labanan. Nagbanggaan ang dalawang uri ng mga aswang. Parehas silang mababangis. Parehong ipinaglalaban nila ang kanilang mga buhay. Daniel, gamitin mo na ang medalyon mo! Madali ka! Nang marinig ko yun, ay agad kong hinawakan ito. Hindi ko alam kung paano, pero bigla na naman itong nagliwanag. Pumalat ang liwanag sa paligid ko at tumama sa unang aswang na sumugod. Napaatras siya, nagsisisigaw at unti-unting natunaw ang katawan hanggang sa naging abo. Sunod-sunod na sumalakay ang mga aswang sa akin, pero lahat sila hindi umubra sa liwanag ng medalyon. Lahat sila ay namatay. Galit na galit si Kapitan Marcelo nang makita ang aking ginawa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nakipagsukatan ng tingin. Maigpit ang hawak ko sa aking medalyon. Wala akong sandatang dala, kundi ang liwanag lang na galing dito. Akala mo ba ay matatalo mo ko, bata? Susubukan ko! Tatalunin kita, Marcelo! Huwag kang masyadong mayabang! Biglang kumilos si Kapitan Marcelo. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang makapal na usok. Itim na itim. Kumalat ito sa paligid. Ang bawat madaanan ng usok, kakampi man o hindi, ay biglang napapahawak sa kanilang dibdib. Bumubula ang bibig at bumabagsak sa lupa. Daniel, mag-iingat ka! Itinaas ko ang medalyon. Mas lumakas ang liwanag nito. Parang gumawa ito ng isang bilog na kalasag na siyang nagtutulak sa usok, palayo sa akin. Walang kwenta ang kapangyarihan mo! Itinaas ng pinuno ng mga aswang ang kanyang mga kamay. Dahil doon ay mas kumapal pa ang itim na usok. Nagsimulang manghina ang ilan sa mga kasama naming aswang. Kahit si Mang Erning ay napasigaw habang tinatakpan ang kanyang muka. Hindi! Hindi maaari ito! Naramdaman ko ang alinlangan sa sarili ko ng mga oras na yon. Parang nawalan ako ng pag-asa. Malakas ang kapangyarihan ng aswang na yon, pero biglang may humawak sa kamay ko. Muli niyang itinaas ang medalyon at saka umusal ng dasal. Napatingin ako sa kanya. Tay! Dalawa tayong makikipagtos sa aswang na yan, anak. Tutulungan kita.
Ramdam ko ang init ng kamay ni tatay. Sabay naming hinawakan ng medalyon. Maya-maya pa, lumapit si Mang Jose. Humawak din siya sa medalyon. Tatlong antingero! Laban kay Marcelo! Pagdampi ng kamay ni Mang Jose sa medalyon, biglang lumakas ang liwanag nito. Parang may mainit na hangin na dumaan sa pagitan naming tatlo. Halos hindi ako makahinga ng maayos dahil sa lakas ng enerhiya nito. Sa harap namin ay naroon si Kapitan Marcelo. Nakataas din ng kanyang mga kamay. Pinalalakas pa niya lalo ang usok na lumalabas sa kanyang katawan. Mas kumapal ito at ang usok nito ay medyo tumatagos na sa harang. Kailangan matalo natin ang usok, Daniel. Isentro natin ang liwanag kay Marcelo. Ngayon na! Sabay-sabay naming ibinaba ng bagya ang aming mga kamay at itinuro yun kay Marcelo. Humawak ako ng maigpit sa medalyon, samantalang sina Tatay at Mang Jose naman ay tuloy-tuloy na nagdarasal ng orasyon. Dahan-dahan, may lumabas na gintong liwanag mula sa gitna namin. Tumama yon sa kinaroroonan ni Marcelo. Kumalat ang liwanag at ang usok na galing sa kanya ay nagsimulang humina. Narinig namin siyang sumigaw habang tinatakpan ng mukha niya. Lumakas palalo ang liwanag at unti-unti nitong nilamon ang natitira pang itim na usok. Agad na nagsitakbuhan ang mga kakampi ni Marcelo. Nang mawala na ang liwanag, nakita kong wala na si Marcelo. Wala na rin ang nakakalasong usok nito. Tanging abo na lamang ang naiwan sa lupa. Tapos na! Patay na si Marcelo! Patay na siya! Nanalo tayo, mga kasama! Nang marinig namin ang sigaw ni Mang Jose, nagsigawan din ang mga kasama namin sa tuwa. Si Tatay naman ay napaupo na sa lupa. Agad ko siyang nilapitan. Tay, kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Pagod lang ako. Pero masaya ako, anak. Sa wakas, makakauwi na rin tayo. Umupo ako sa tabi niya. Pareho kaming tahimik. Pareho ding hinahabol ang hininga. Ilang sandali pa, lumapit si Mang Jose sa amin. Tapos na ang misyon namin. Salamat sa inyo. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa amin, Mang Jose. Dahil kung wala ka, baka hindi namin kinaya ito. Mukhang talagang nakatadhana na magkikita-kita tayo dahil tayong tatlo pala ang makakagapi sa hayop na Marcelo na yon. Tapos na po talaga, no? Wala na pong mga aswang? Oo, Daniel. Makakauwi na kayo ng tatay mo. Pero paano po? Sira po yung sasakyan namin. Daniel, ano kasi, ang totoo niyan, ako sumira ng sasakyan nyo eh. Pero, kaya ko namang ayusin yon. Akong bahala. Ano? Ikaw ang sumira ng sasakyan namin? Pambihira naman yan, oo. Napakamot siya sa ulo. Parang batang nahuli sa kalokohan. Napangiti na lang si Tatay at nag-aya ng pumunta sa baryo. Lumabas na kami ng gubat. Pagdating sa baryo, agad na inayos ni Mang Erning ang sasakyan. Hindi nagtagal, umaandar na yon. Aba, ayos ah. Magaling ka palang mekaniko. Opo, dati po ako nagtatrabaho bilang mekaniko doon sa bayan. Bago ako naging kampo ni Marcelo. Siya nga pala, sandali lang ho. May kukunin lang po ako saglit. Umalis si Erning. Pumasok ito sa bahay na tinuluyan ni Kapitan. Paglabas niya ay may dala na itong isang malaking bag. Ibinigay niya ito sa amin. Teka. Para saan to? Sa inyo na po yan. Hindi po namin niya magagamit dito eh. Agad na binuksan ni Tatay ang bag at nakita naming maraming pera ang laman nun. Agad na ibinalik ni Tatay ang bag kay Mang Erning, pero tumanggi na itong kunin ang bag. Maging si Mang Jose ay sinabing sa amin na lamang ang pera. Naku, salamat. Maraming salamat sa inyo.
Napakalaking biyaya nito. Matapos yun, ay nagpaalam na kaming dalawa. Pinaandar na ni tatay ang truck. Habang umaandar, tanaw ko sila. Kumakaway sila sa amin. Tay, mabuti na lang po at nakaligtas tayo. Oo nga anak eh. Ngayon, pwede na tayong magsimula ulit. Ngumiti kaming pareho. Tapos na ang bangungot. At kung meron man akong dapat na ipagpasalamat, yun ay ang kaligtasan namin ni tatay. Pagdating namin sa aming baryo, wala kaming inaksayang panahon. Agad kaming naligo at nagbihis. Pumunta kami sa simbahan. Tahimik kaming nagdasal at ipinagpasalamat sa Panginoong Diyos ang aming pangalawang buhay. Paglabas namin ng simbahan, hinawakan ni tatay ang aking balikat. Anak, hindi lahat ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya mula ngayon, pahalagahan natin ang buhay na to. Opo, Tay. Sadyang mabuti po ang Panginoon sa atin. Naniniwala po ako na ang liwanag na nanggagaling sa medalyon ay galing po sa Kanya. Dahil ang liwanag po na galing sa Panginoon, yun lang po ang kayang-kayang tumalo sa kadiliman. Ngumiti si tatay at tumango. Tama ka dyan, anak. Samantala, pagkalipas ng maraming taon, pagkatapos ng nangyaring bangungot na yon sa aming mag-ama, namuhay na kaming payapa. Ang perang nakuha namin sa Baryo Santo Cristo, ang kalahati nun ay idinonate namin sa simbahan. Ang kalahati naman ay siyang ginamit ni tatay na panimula ng negosyo na may kinalaman pa rin sa babuyan at agrikultura. Nagtayo siya ng tindahan at nagbebenta kami ng mga feeds at gamit sa pagsasaka. Tumutulong din kami sa mga magsasakang walang puhunan. Minsan, naiisip ko, baka ito na talaga ang dahilan kung bakit binigyan kami ng pangalawang pagkakataon at kung bakit nangyari yun. Ito ay upang makatulong kami sa iba. Si tatay ay matanda na pero malakas pa. Kasama pa rin namin siya sa bahay naming mag-asawa. Minsan, kapag nasa tindahan ako, siya ang nag-aalaga sa mga apo niya. Yung medalyon, hindi ko na siya ginagamit ngayon at hindi ko na rin sinusuot, pero nakasabit pa rin yun sa altar. At sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, hindi namin siya kinakalimutan ni tatay. Pinapakain pa rin namin siya ng orasyon para manatili itong buhay at magamit kung talagang kailangan. Kung sakaling bumalik at maggasik muli ng lagim ang mga kampon ng kadiliman.